Tiyak na maantig ang inyong mga damdamin ngayong gabi dito sa Good News. Hindi ito ang kulungan nasa isip mo. Tulungan natin sila. Sir, kayo ba, paano niyo nalalaman kung totoong nagbago na ho ang isang kriminal? Sa pelikulang Green Bones na pinagbibidahan ni Kapuso stars Dennis Trillo at Ruro Madrid, matutunghayan ang kwento ng kabutihan na lumalabas sa loob ng kulungan. Bagay na nangyayari rin sa tunay na buhay. Pwede bang tubuan ng kabutihan ang taong nagkasala? Kulungan. Salita na kalimitan nating kinatatakutan. Pero maniniwala ba kayo na sa loob ng presong ito, imbis na pasakit, malasakit ang umiiral sa mga tao? Nakilala namin si Tatay Mooks, isang 66-year-old na PDL o Person Deprived of Liberty mula Metro Manila District Jail sa Taguig. 2022 nang makulong si Tatay Mooks sa kasong smuggling. Elementary lang daw ang natapos niya at ang kanyang naging kabuhayan noon ay pagkakarpintero. Kaya laking gulat daw niya nang biglang isang araw may nagpadala sa kanya ng supina. Humarap naman daw si tatay sa kinauukulan at itinanggi ang paratang na siya ang general manager ng isang smuggling case ng illegal substances. Sabi ko, paano ako maging general manager? Wala akong kaalam-alam dyan. Tsaka hindi ako marunong magsumulat, hindi ako marunong mag-English. Paano ako magtansak sa mga insect, sa mga ganun? Lumipas ang 2 buwan. Inilipat siya sa Metro Manila District Jail sa Taguig. At dito na raw siya nagsilbing tatay-tatayan sa mga mas nakababatang PDL. Isa siya sa mga nare-respeto dahil isa na siya sa mga matandang PDL namin, pinapakinggan naman siya ng mga other PDLs. Hindi ko pa siya nakita na board doon sa PDL's disciplinary board namin na may violation. So maganda yung naging behavior, yung mga ginagawa niya dito sa loob ng jail. Inabot na ng 2 taon sa loob ng preso si Tatay Mooks habang on trial pa ang kanyang kaso. Limitado man ang kayang gawin sa loob ng kulungan, ipinagpapasalamat pa rin niya ang konting kalayaang nararanasan. Mabuti dito. Pwede ka pa mamasyal doon. Mag-jogging-jogging sa taas. Kain tulog lang dito. Tingin ka ng TV. Kaso lang, hindi ka lang makalabas ng gusto mo umuwi sa bahay. Naiwan kasi ni Tatay Mooks sa kanilang bahay ang kanyang asawa at mga anak. At dahil malayo ang kanilang tirahan, hindi raw sila palaging nakakadalaw. Ang tanging pangarap na lamang niya, makalabas ng piitan para muling makasama ang pamilya. Lalo na ang kanyang bunsong anak na may special needs. Palagi nag-iiyak sa akin, magpakabait ka. Sabi niya, ang alam niya, nagbakasyon ako. Kailan ba matapos ang bakasyon mo? Sabi ko, malapit na. Ayun, sana gusto na kita mayakap. Ganun. Hiling ng araw niya na muling makita ang anak bago pa mahuli ang lahat. Dahil kasi sa kanyang edad, may mga iniinda na rin daw na karamdaman si Tatay Mooks. Gaya ng panlalabo ng kanyang mga mata. Bali yung case po natin kay tatay, pterygium po ang tawag po doon. In layman's term po, pugita. Usually po yan ay irritation sa mata na nagkakos po ng paglalaman. Pwede pong UV radiation from the sun or yung wind po or hangin po. Maliban po sa pterygium, may nakita rin po tayong cataract kay daddy on both eyes. Dahil nasa loob siya ng bilangguan, hindi na raw siya umasang maipapaayos pa ang kanyang mga mata. Pero ang good news, ang mga pulis na nangangalaga sa kanilang mga PDL may mabuti raw adhikain na maibigay ang mga natatanging kahilingan ng mga preso. Mapapagkain, libreng gupit o kahit mas malalaking hiling, sinisikap daw nilang maibigay. Yung latest natin, nagpakandak tayo ng BJMP Fun Run for a Cause. Kung saan yung proceeds nito ay malaki ang tulong medikal sa ating 2 napiling PDL. Maliban sa fun run,
Tumatanggap din sila ng art commission kung saan ang kanilang kinikita ipinambabayad piyansa sa mga kaso ng PDL. Meron tayong Likhalaya project na kung saan yung mga PDL natin o yung mga nakakulong dito sa ating piitan ay merong mga arts na ginagawa through painting. At mula dito, pwede nating magamit yung kinita ng paintings na ito para makapagpalaya ng mga qualified na PDL. Ang inisyatibo ng kanilang istasyon, pinangungunahan daw ng warden nilang si Jose. At ngayong taon lang nila ito sinimulan. Sa BJMP, direkta kasi tayo nakaka-apekto sa mga PDL natin. Kaya iba sa pakiramdam ng bawat BJMP ang makatulong or makapagbago ng mga dating nakadilaw, dating mga bilanggo. Ibang impact sa amin pag buwabalik, nagpapasalamat, nagbagong buhay. Yun yung hindi nababayaran sa isang BJMP officer. At ngayong buwan, sino pa ba ang susunod na benepisyaryo kundi si Tatay Mooks? Unang-una, wala siyang any infraction sa loob ng ating kulungan. So, meron siyang good record, no? Pangalawa, kahanay siya sa ating mga senior citizens na PDL. Pangatlo, nakita natin yung pangangailangan niya para talaga matugunan yung paggamot sa kanyang mga mata para mas malinaw niya makita yung kanyang pamilyang bumibisita sa kanya. Dito po tayo ngayon sa San Juan at today po, schedule po ngayon ni Tatay para sa kanyang surgery. Para sa inaasam na reunion, samahan niyo kami sa pagsubaybay sa eye operation ni Tatay. Hello po, ma'am. Magpapaalam ka na magkakaroon siya ng surgery. At syempre, bago ang operasyon, ito ang malinaw na regalo ng good news para kay Tatay. Ang online reunion mula sa kanyang pamilya para mabawasan naman ang kanyang kaba. Pagkatapos ng operasyon, saan kanila dadalhin? Doon lang, ibalik din doon. Babalik din doon. Oo. Makakausap ka pa namin. Oo, Mahal kita. mahalin kita. Ako ka na mahal. Alam mo dito. Huwag ka magtakas ha, hintayin mo ako. Okay. Dito pabalik mo. Hintayin mo. Inumpisahan na ang pag-examine sa mga mata ni Tatay. Ang definitive management po natin dyan ay pterygium excision or pagtanggal po or pagkayas po or pagkayod ng pugita po. At nilalagyan po natin yan usually ng graft para po hindi tumubo kaagad. Matapos nito, nagsimula na silang i-disinfect ang buong mukha at mata ni Tatay Mooks bago dumiretso sa operating room. At makalipas ang isang oras, tagumpay ang operasyon. The first week po, yun naman po yung medyo strict tayo na talagang every 2 hours po pinapapata. Malaking bagay na raw ito para kay Tatay Mooks na habang siya ay nag-aabang sa kanyang papalapit na hearing, makita niya man lang daw ng malinaw ang pamilya kapag sila'y dumalaw. Sapat na para magbigay sa kanya ng pag-asa. Ito si Tatay Mooks, merong special child na anak na super close sila. Gusto ko na makita nilang mas malinaw ang isa't isa sa sandaling panahon na binibisita sila sa loob ng ating kulungan. Yan yung pinakamasarap sa pakiramdam pag nakakatanggap tayo ng regalo. Biglaan, hindi hinihingi. Ang buena mano niyang titignan ng malinaw, sino pa nga ba kundi ang miss na niyang pamilya. Salamat sa lahat bata. Hindi nagtulungan, mahirap lang tayo. Sa buhay, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil sa bawat paglipas ng oras, dinadala tayo sa mas malinaw na bukas. Hatid namin ang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Libreng sakay para sa mga buntis at nagdadialysis. Handog ng isang taxi driver. Saka yung bayad, hindi, okay na. Huwag mo nang isipin niya. Seryoso? Emergency libre. Balikbayan box, mag-deliver on ako. Kung may chance lang na uuwi talaga every Christmas, mas pipiliin ko talagang mag-Christmas dito. Mapapanood ang emosyonal na pagkikita ng isang kuya at kanyang bunsong kapatid na halos 20 years nang hindi nagkita. Payakap naman! Grabe to!
Ang iba sa atin, sa ibang bayan nakikipagsapalaran para makamit ang inaasam na kaginhawaan. Pero kapalit ng magandang buhay, ang pagkaulila naman sa mga naiwang mahal sa buhay. Kaya ang pinakahihintay ng marami nating kababayang overseas Filipino worker o OFW, ang pagkakataong makauwi sa sariling bayan at mayakap ang naiwang pamilya sa Pilipinas. Isa na riyan ang nakilala naming si Erica na naninirahan na sa ibang bansa. Ngayong gabi, sasamahan siya ng good news na sorpresahin ang mahal sa buhay sa kanyang biglaang pag-uwi. Ano kaya ang magiging reaksyon nila? 5 taon naging OFW sa New Zealand ang ama ni Erica. Dahil sa hirap na mawalay sa pamilya, napagpasyahan nilang manirahan na sa New Zealand para sila'y magkasama-sama. Ang buhay sa New Zealand ay maganda, pero there are times lang na magkaka-homesick talaga, especially for the first month. But about the challenges, adjustment lang sa culture ng New Zealand. Nangulila raw sila sa alaga ng mga naiwan sa Pilipinas. Isa na nga raw sa pinaka-namimiss ni Erica ang kanyang Lolo Edwin at Lola Charis. Sobrang close po ako kay Lolo at kay Lola. Sa kanila po kami tumira. Kasama po yung kapatid ni Lola na si Mama May. Sila yung nagpapalaki sa akin for that 20 years. 2 taon na mula nung lumipad sina Erica papuntang New Zealand, kaya naman malaking pagsubok daw sa kanyang mag-adjust sa ibang bansa na wala sila. Close gina namo kayo si Erica sad kay diha mo gyud na nagdako namo gyud ang mga bata. Diha sa namo magdako buutan ng mga kabata ba dili badlongon, dili parehas uban nya ug imong badlongon mapatuo. Dili parehas uban masupilon. Kaya naman sa unang uwi nila sa bansa, nagplano raw siya ng surprise reunion. Hello mga kapuso! Nandito na tayo sa Cebu and kasama natin ang mga kasabwat natin. Kami ang mga kasabwat! Habang nasa biyahe papunta sa kanilang bahay, hindi maitago ang excitement sa kanilang mga mukha. Ang alam daw kasi ni na lolo't lola, simpleng balikbayan box lang ang kanilang kukuhanin. Hello, mayong udto. Balikbayan box, mag-deliver unta ko. E ano pa ang hinihintay natin? Let the surprise reunion begin! Sa umpisa, makikitang duda pa si Lolo. Pagkakita na ko nila, nalipay kay kong dako. Nagtuo ko ba yan? Siya ko, pagtanong ko sila man di ay. Itong nakahilak yun kung nakakita nila ba? Na sila di ay. Kung may chance lang na uuwi talaga every Christmas, mas pipiliin ko talagang mag-Christmas dito. Ilang milya man ang layo, walang makakapantay sa pagmamahalan ng isang pamilya. May espesyal na okasyon man o wala. Let's give love sa ating mga mahal sa buhay habang nakakasama natin sila. Buntis o nagdadialysis? Sagot na raw yan ng isang taxi. Handog kasi nito, libreng sakay sa may mga emergency. Sabi nila, basta raw driver, sweet lover. Pero dito sa City of Pines, naging kultura na raw ng ilang mga driver, hindi maging sweet lover ha, kundi kind-hearted driver. Na nanlilibre raw ng pamasahe. Ililibre ko kayo. Kayo po yung na-post. Yeah! Emergency lang.
Saka yung bayad, di okay na. Wag mo nang isipin yan. Seryoso? Emergency libre. Thank you po. Pero hindi lang siya ang deserve ng papuri. 77 ma'am. Pero wag na ho ma'am. Inililibre na rin niya ng pamasahe ang mga pasahero niyang walang-wala. Parang naging normal na rin kasi sa akin yung pagtulong talaga kasi yun yung laging sinasabi ng magulang ko, hanggang kaya mong tumulong sa tao, tumulong. Madalas na nga raw na kapag emergency case ang naisasakay niya, inililibre na lang daw niya. So sabi ko, ba't ko naman sisingilin to, nangangailangan na nga ng tulong, sisingilin pa. So doon na po nag-umpisa. Isa sa nailibre noon ni Dominic, ang grade 6 student na si Gabriel. Sila kay ko po, kukuha siya po ng taxi. Tapos siya po yung nakuha yung si Ading. Pinasakay po ako sa kotse para pumunta sa hospital. Nasagasaan daw kasi si Gabriel at nabali ang kanyang paa. Kaya ng araw na yon, kailangan niyang magbalik sa ospital para magpa-check up. Tapos nagkukwentuhan kami sa loob ng taxi. Yun po na nasabi niya na, paano yung anak mo ate, sabi. Sabi ko naman, na-disgrasya. Medyo naantig lang sa puso ko nung sinabi niya na nagda-drums din siya sa church. Kaya nang makarating na sila sa ospital, si Gabriel may good news na natanggap mula kay Dominic. Pagdating sa ospital, sabi po ni Kuya na wag mo dang babayadin po. Laking pasasalamat ng araw nila dahil kahit paano nakatipid sila sa pamasahe. Ay, ang saya po. Kasi sabi ko, meron palang ganyan sa ngayon. Kasi bihira po yung gaya niya. Pero ang pagtulong pala na ito ni Dominic sa mga papuntang ospital, may hugot. Nasa Dubai raw kasi siya noon kasama ang asawa nang magkasakit siya roon. Karoon po siya ng sakit po doon na Bell's palsy, so kinakailangan po niyang umuwi ng Pilipinas para magpagaling. Pero dahil nagsisimula pa lang noon sa trabaho, halos walang ipon si Dominic. Mabuti na nga lang daw at may mga mabubuting loob na tumulong at sa kanila'y nagmalasakit. Kagandahan po nito, yung mga kasamahan ko po sa trabaho, sila po yung hindi ko in-expect na nag-aambagan ho sila ng pera para lang ho may aabot ho sa akin. Dahil nakaranas ng pagmamagandang loob, naging panata na raw niya na magmalasakit sa kapwa na nangangailangan. Hindi ko rin kayang ipagdamot yung tulong na itinulong nila na kaya ko naman din palang itulong sa iba. Samantala, si Gabriel, nais daw muling makita ang taong minsang naging mabuti sa kanya. Sana kung may pagkakataon, gusto kong makita ulit si Gab. Para at least sana kamustahin kung ano na yung kalagayan niya sa ngayon. Oh, Gab! Oh, Kuya! Ano? Kamusta ka? Okay po, Kuya. Kamusta na yung paa mo? Nagkaka-recover ng konti po. Magpatuloy ka lang sa church, ha? Si Gabriel, may munting sorpresa rin para sa kanyang kuya Dominic. Kuya! Para sa'yo to, oh. Ay! Oh, nag-abala ka pa. Thank you po sa libre na taxi. So, pwede ko bang tignan kung anong laman? Opo, Kuya. O, para sa'yo yan. Ganda to, ah. Pang masahe. Para sa trabaho mo, Kuya. Ang ating kind-hearted taxi driver, sinamahan ng aming team para muling maghatid at magpasabog ng good news. Ang mga nurse na ito ang kanyang napili. Kamusta po ang duty niyo, ma'am? Okay lang po. Nakakapagod po. Nakakapagod? Marami ho bang pasyente, ma'am? Madami po, sir. Buti na lang, ma'am. Nandyan kayong mga nurses. Kayo po yung mga nag-aalaga sa mga pasyente natin, ma'am. At nang makarating ang mga nurse sa kanilang destinasyon? Kuya, magkano po? 77, ma'am. Pero wag na ho, ma'am. Yung hindi lang yung mga pasyente yung nalilibre, dapat pati yung mga nag-aalaga ng pasyente dapat malibre din. Okay ba? Totoo, sir? Yes, ma'am. Totoo po yan. Yes po. Kaya, thank you so much. yes, ma'am. You're welcome po. Masaya po kami, sir. Kasi kahit pa paano, sa hirap ng trabaho namin, may mga nakakaalala po na inibre po kami kahit pa paano. Naku, deserve nyo po! Parang masarap kasi tumulong sa kapwa, eh.
Na pag nakikita mo yung kapwa mo tao na tinutulungan mo, eh masaya. Kumbaga parang tayo naman na tumulong, masaya na rin po sa bagay na yun. Tulad ni Dominic, na puso at inspirasyon ang hatid, tayo mga kapuso, handa rin ba tayong maging real-life superhero? Mga kapuso, kailan nyo huling kinamusta ang inyong kapatid? Opo, sa babae ni Arnold. Kita sa viral video na ito ang lalaki na tila may hinahanap sa isang bahay. Asa sila nakatira? Pwede patawag? Andiyan sila? Opo. At nang pumasok, mapapanood ang emosyonal na pagkikita ng isang kuya at kanyang bunsong kapatid na halos 20 years nang hindi nagkita. Tol! Oh, balita! Hi! Ako lang! Anong ka? Okay lang. Buti ka masak pa. Punta talaga dito, tinignan kita. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pagkikita na ito? Sama-sama nating alamin dito sa Good News. Buti ka masak pa. Sa Olongapo City namin nakilala si Arnulfo, ang kuya na binisita ni Angelo, na siya namang nakatira sa Dammam, Saudi Arabia. Bago raw maging 2 worlds apart ang peg ng magkapatid, nung kabataan nila, sanggang dikit daw silang dalawa. Nung kabataan ko po, si Kuya lagi ang parang tatay-tatayan ko nun. Kasi yung tatay namin at nanay na lagi nasa abroad. 4 daw silang magkakapatid, pero iba raw ang closeness ni Bunso sa kanyang kuya. Yan ang pinakamahal namin kasi bunso eh. Nung araw, konting kibot yan, nakakuya yan. Natid sundo ko sa eskwela yan. Pag may problema na nga raw sa love life si Angelo noon, si kuya ang takbuhan. Pati sa pag-aalaga sa kanya, si kuya ang laging nandyan. Nasa school po ako, naging most neat ako nun kasi hindi niya ako pinababayaan talaga na maging madungis. Pag madungis ako, papapalitan kagad niya yung damit. Paglalabang ko ng damit niya kasi pumapasok sa noon sa trabaho eh. Minsan paglulutuan ko siya ng pagkain niya. Ang paborito nga raw nilang bonding na magkuya, sumayaw at kumanta. Pero dahil kinailangan kumayod sa buhay, si Arnulfo napunta sa iba't ibang bansa para magtrabaho. Naging driver sa Pilipinas, aircon technician at newspaper delivery boy sa ibang lugar. Mahirap na nga raw malayo sa pamilya. Pero ang mas labis daw niyang ikinalungkot nang hindi nagsabi si Angelo na pupunta ito sa Saudi para magtrabaho. Ang nagsabi sa akin yung kapatid kong babae, Kuya, yung bunso wala na, nilayasan na tayo, sabi niya. Sabi ko nga, walang forever pag... Gusto niyo po ba noon magkasama-sama lang kayo? Oo. Pagkaedad man kami, magkasama-sama kami uli. Simula raw noong nag-abroad na si Angelo, nawala na raw ng komunikasyon ng dalawa. Kasi yung sa amin, sa Diego, bawal ang cellphone, bawal ang laptop, computer. Mga 2 years ganyan kasi hindi pa ako masyadong mahilig sa social media noon. Ilang taon na nga ang lumipas, ang magkapatid, naging busy at nagkaroon na rin ng kanya-kanyang buhay. Kasi po, pag umuwi po ako galing bakasyon, napakasaglit lang po. Kaya ang pinupuntahan ko lang po is yung tatay at nanay ko sa Bolinao. Pero isang araw, nang aksidenteng magkita sina Arnulfo at kanyang kapatid na babae noon, doon nalaman ni na Angelo na ang kanyang kuya pala 3 beses nang na-stroke. Kasi minsan yung kuya ko, hindi nag-voice out siya ng problema niya eh. Minsan tinatago niya para hindi kami mag-alala eh. Opo, sa babae ni Arnold. Kaya naman noong binalak ni Angelo na umuwi sa Pilipinas ngayong taon, Andiyan sila? Opo.
Ang kuya niyang si Arnulfo ang una niyang binisita at sinorpresa. Nung una, hindi pa agad natukoy ni Arnulfo ang boses ng kapatid. Pero nang makita na niya ito, bumuhos ang kanyang emosyon. Manita. Okay lang. Buti mamasok ka. Kita ito ma. Punta talaga dito, tininan kita. Umayat siya, pero nandun pa rin yung kabaitan niya at pag-alala sa akin. Yung talagang typical na tatay na dating sa akin. Pero dahil kinailangang bumalik sa kanya-kanyang buhay, si Angelo bumalik na ulit sa Saudi. Paiyakin niyo na naman ako. Pero kahit nasa ibang bansa na, hindi pa rin daw tapos ang sorpresa niya para kay kuya. Gusto ka na dyan, Tol? Eto, okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Namiss na kita eh. I miss you too, Tol. Pasensya ka na ha. Hindi ako masyadong kakauwi kasi alam mo na. Trabaho mo, control. Basta mag-iingat ka lagi dyan ha. Ikaw lalo syempre. Lalo-lalo na yung ano mo, yung high blood mo dyan. O, naiiyak, Tol. Para, ano mo yung, para na mahal kita, Tol. Malakas ka. Para makabawi kita ulit dun sa pagka-drive mo. Gusto mo na mag-drive, di ba? Yan mo. Gagaling din ako. Relax ka lang. Nalala mo, Tol, nung bago ka umalis, may sinabi ka sa akin, may request ka sa akin. Oo. Meron ka bang lumang cellphone dyan? Bigay mo na lang sa akin. Oo, meron ba? Dahil dyan, Tol, may bibigay ako at ang good news sa'yo ng bago mong cellphone. Talaga, ako. Salamat ha. Ang hilig mo talaga sa surpresa. Mahal ka namin, Tol. Love you, Tol ha. Nag-atin load dyan. Lagi mo ako i-video chat ha. Oo, Tol, siyempre naman. Hindi lang yan. Oh, salamat ha. May regalo pang grocery si Angelo para sa kanyang kuya. Huwag kang magpapabaya dyan. Ayoko matulad ka sa akin. Mahirap. Love you, Tol. Payakap naman. Love you, Tol. Kaya kayo mga kapuso, matagal nyo na bang hindi nakita ang inyong mga kapatid? Ay! Ako lang. Baka ito na ang panahon para sila'y kamustahin. Cherish niyo po yung mga pamilya niyo habang nandyan pa. Sana habang malakas pa kayo, pasyalan nyo, lalong-lalo na yung mga kapatid, magulang. Kung kaya nyo sa cellphone, tawagan nyo, sabihan nyo na I love you, malaking bagay na sa kanila. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at i-send sa aming Facebook page o i-tag ang aming Facebook account. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good-news yan. Naway na-inspire po kayo sa aming mga kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Becky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan!